Ilang araw bago ang pagsalubong sa 2017, dalawang sunog ang nangyari sa Quezon City. Sa sunog sa Nia Road, namatay ang isang lola na hirap na raw sa paglalakad dahil sa rayuma. Karamihan sa mga apektadong residente wala raw naisalbang gamit. Kaya hindi nila malaman sa ngayon kung paano sasalubungin ang bagong taon. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Alas 6:30 ng gabi nang magsimulang lumagablab ang apoy na ito na tumupok sa daan-daang bahay sa Nia Road sa Quezon City. Napuno ang nasabing kalsada ng mga residenteng abala sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Wala pang 20 minuto mula nang sumiklab ang sunog, itinaas na ito sa Task Force Alpha. Tumulong sa pag-apula ang mga residente sa mga bumbero na hirap, hindi dahil sa kulang sa tubig, kundi sa kipot ng daan at mga nakaharang na trapal, yero at mga gamit. Walang maayos na daanan papasok sa loob, hindi natin ma-penetrate kagad. Balisa namang nagtatatakbo ang babaeng ito habang hinahanap ang kanyang pamangkin. Siyempre I'm worried, diba? Dahil mga bata na naiwan. Sumakbo kami galing dito, galing kami sa Katuyan. Habang lumalalim ang gabi, pataas ng pataas ang alarma. Ang mga residente, kanya-kanya lang pwesto sa gilid ng kalsada at mga establishmento. Dito lang po sa kalsada muna. Kalsada muna? Paano yung mga bata? Ayun nga po eh. Kalsada lang din. Wala po kaming kahit pirasong gamit. Wala po. Wala po talaga ako nakuha kahit mga requirements po namin. Yung suot-suot lang po ang nailigtas po namin. Wala kami manilabas na gamit. Pati yung pinakamahalaga naming pinaghanap buhay na kinita, wala. Pamaskuhan namin, andyan. Sunog. Mga gamit namin na importante, wala. Yun lang po yung ano namin. Kaya masakit. Hiling nila sa pamahalaan. Mag-New Year eh, nung ano namin eh, problema po namin. Paano ngayong gabi sa Dito po siguro po kami ma'am, samantala habang wala po pa kami mapupuntahan. Pinasunugan po kami, sana ho kami, wag po nila kami papalayasin po dito. Eh paano naman po ang kalagayan po namin, lalo yung mga anak-anakan ko po, mga liliit pa po sila. Pagkatapos ng sunog, naging tila malaking dump site ang komunidad sa tindi ng pinsala. Ayon sa BFP, 3 ang nasugatan at nasawi naman ang isang matandang babae na kinilalang si Lola Kuring, 74 na taong gulang. Nitong nakaraang linggo lang, binisita pa ng GMA News si Lola Kuring kasama ang kanyang asawa para i-feature sa Magic ng Pasko segment. Hindi nakakalakad ang matanda na dating nangangalakal ng basura. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula raw ang sunog sa pangalawang palapag ng isang paupahang bahay sa lugar. Inaalam pa ang sanhi ng insidente at halaga ng kabuuan nitong pinsala. Pinapapunta ng lokal na pamahalaan ang mga residente sa covered court ng Barangay Hall. Ilang kilometro lang mula sa Nia Road, may nangyari ring sunog kagabi sa Barangay Doña Inelda. 7 bahay ang natupok, kung saan tinatayang nasa 20 residente ang apektado. Iniimbestigahan na ang pinagmula ng apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Trisha Zafra, GMA News.